Guys, she's an OB-GYN, born in Manila, so talagang Manileño to. She graduated sa isang prestigious na school natin, yung UST, University of Santo Tomas. Sabi nga Santo Tomas yan daw tawag sa kanila. But anyway, she's been in OB-gynecology's practice for 30 years. May sarili siyang clinic sa Quezon City, and then affiliated siya ng Victor Potenciano Medical Center, which is formerly yung mga taga Manila, Polymedic General Hospital sa Mandaluyong. So, and also he is married to a doctor. She's married to a neurologist, yung kaklase niya dati sa college niya. And they were blessed with 3 children. No? Mga anak nila guys, mga mga high achiever din sa school. Si Gio yung panganay, and then si Rica, and then si Aina. No, so ngayon si Dr. Rowena Robinho guys has been a high achiever sa education niya sa school. Na graduate siya as a cum laude, pati yung husband din niya as a cum laude, but for sure yung mga anak niya, yun din ang mga achievement ng mga anak niya when she start sharing to me yung mga background nila sa education, kaya napapasana all ako. So they're so high achiever. And in fact, pag nakita natin yung mga klaseng professional guys, it's so hard for you to think about it na magkaroon sila ng idea, at tingnan nila yung mga ganitong klaseng supplement natin kasi nasa medical nga sila. Na-experience ko yan, no? Minsan matitigas yung ulo natin pag nasa medical tayo kasi like me, no, as a nurse, kasi marami tayong alam eh. But for her, marami siyang mga mga medical health challenges, kaya ginamit niya yung product. So without any further sa kanya, and not to steal her thunder. So let me bring in Dr. Rowena Robinho. So Doc, feel free to share your screen. Thank you so much for joining us. Okay, let me stop sharing my screen so you can share your screen. All right. Magandang gabi po sa inyong lahat. Good evening, everyone. Can you hear me po? And can you see my slides or my pictures? Yeah, you're all good, Doc. We can see it. All right. Magandang gabi po. Una sa lahat, I would like to take this opportunity to thank mentor Chris Medina for inviting me to be your guest for tonight. Also, pinasasalamatan ko ang pinsan kong si Jocelyn Caban, nandito siya ngayon, for introducing me to Yoli. I should have done this many years ago. Dapat inunahan ko pa si Joy. This is a very prestigious moment for me kasi na-transform ang buhay ko. All right, the first picture shows Joy and her husband and my daughter. This was in 2017 when Joy first introduced me to Yoli. Ito po ay selebrasyon ng graduation ng anak ko, pero makikita nyo naman na kahit dito sa selebrasyon na to, nakafocus yung Yoli logo. Binilugan ko yan para kitang-kita. At that time, when Joy introduced me to Yoli, sabi ko, ayaw, may gamot akong iniinom, di ako naniniwala dyan. Pero look at me, may gamot akong iniinom, pero ang sexy ko. Nagsisimula ng lumobo ang aking katawan. Okay, I come from a family of blessed with genetics of many diseases. Name it, we have it. May diabetes kami, may hyperthyroidism, hyperuricemia, hypercholesterolemia, cancer. Lahat po nasa dugo namin. My mother was a survivor of breast cancer, but yung diabetes talaga ang nagpa-down sa kanya. In 2019, my diabetic mother had a stroke. She had several ones actually, pero itong pinakahuli, dito talaga siya bumigay. For 8 months, we had to bear seeing her hooked to oxygen, tubes in her veins, tubes in her nose, incurring us a huge amount of money to pay for her bills. And not only that, the emotional trauma we had seeing her suffer slowly but surely to death. At that time, I vowed that this
will never happen to me or to any of my family members. Joy offered Yoli to me again. Pero sa kakulitan ko at sa katigasan ng ulo, I rejected the offer. Sabi ko, naka-maintenance meds ako, hindi ko kailangan ang Yoli. 2020, pandemic, doctors die one after another. Our doctor friends, actually 5 po yun, namatay nang wala kaming nagawa bilang mga kaibigan niya. I was diabetic then. I was also hypertensive. And alam naman po natin na ang mga pasyente na may comorbidities, sila talaga, they succumb to COVID faster. Akala ko, bilang doktor, alam namin ang gagawin namin. But I, together with my 3 children and my husband, we got hit. Lahat po kami nag-COVID. Pero tuloy ang buhay. Nagte-telemedicine ako to help my patients hanggang bumigay na po talaga ang aking katawan. Umaasa lang at nagpapaligaya sa amin noong mga panahon na yon ang mga sulat na galing sa aming mga mahal sa buhay, sa mga kapatid ko, sa mga pamangking ko na nagbibigay ng ayuda. Tingnan niyo po itong senaryong ito. Hi. We have ayuda. Yay. You're an angel. Hi. Hi. Our angels. Bye-bye. Take care. Take care, everybody. My daughter was talking to them. I was there at the glass panel window, pero hindi ako makapagsalita kasi I was crying already. Sabi ko, ako yung panganay, ako yung doktor, ako yung dapat nag-aalaga sa kanila, pero ako yung inaalagaan nila. So again, I thought of Yoli. Sabi ko, dapat yata nag-Yoli na ako dati to support my health. But then, katigasan ng ulo, sabi nga, doktor ang pinakamatigas ng ulo. No, I will still continue my maintenance meds. No Yoli for now. 2021, I started a pastry and cake online business. Masarap po ako mag-bake, masarap po ako magluto, at higit sa lahat, masarap po akong kumain. Pineapple upside down cake, burnt bass cheesecake, chocolate chip cookies, mango cheesecake, at kung ano-ano pa. Napakarami ko pong orders noon at sa bawat tikim, sa bawat kain, sa bawat lamon, pataas po ng pataas ang aking timbang, pati na ang aking blood sugar. My eating habits were uncontrollable. I love cooking, I love baking. Ganun na rin ang blood sugar ko. Kung ikukumpara na noong kami ay nagliligawan pa lang ng asawa ko, pat-pat ang tawag sa amin para mga drug addicts. Ngayon, parang kami na po ang mga pusher. I thought of Yoli again. Sabi ko pa rin, doktor ako, hindi ko pa rin kailangan ang Yoli. 2023, wala na. Tumaas na ng tumaas ang aking blood sugar. As my business in cakes grew, ganun din ang katawan ko. Obesity class 2. Nakakahiya man itong aminin, pero sa tuwing magpapayo ka sa pasyente ng health, parang titingnan ka na lang ng pasyente mo, bakit kayo mataba? Di ba? So I started thinking of Yoli again. Joy, nasan ka na? Kailangan ko na ang Yoli.
Kung makikita po ninyo, ang fasting blood sugar ko was 15.62. Ito po yung 2021 kasagsagan ng aking cake business. Almost triple ang aking blood sugar. At wala pong nagawa ang aking endocrinologist. Papalit-palit siya ng gamot na binibigay sa akin. Muntik na akong mag-insulin. Pero syempre, bilang doktor, ayoko. Matigas ang ulo. Kung babalikan ko, sana naisip ko, babikan ko kaya yung mga katawan ko dati na ang tawag sa akin ay patpat. Ang tawag sa akin ay maganda. Ang tawag sa akin ay sexy. Ang tawag sa akin ay bubbly. At tawag sa akin ay glamorous. Mga pangarap ng nakaraan, pero kaya ko pang balikan. So in 2024, nang dumalaw po muli ang aking pinsan na si Joy, I made a big decision. I went to YEC, signed up, and became a member of Yoli. Sa unang pagkakataon po, nawala ang aking GERD o yung tinatawag na hyperacidity or gastroesophageal reflux. Matindi po yun. Talagang gumigising ako ng madaling araw para lang sumuka dahil sa aking GERD. And then, kung makikita nyo, no February 2024, sa tulong ng aking endocrinologist, 7.4 ang level ng blood sugar ko. Pero on the day 27 lang ng BBS, for the first time, my blood sugar became 5.1. Yoli lang. At ang kanilang meal plan, ang kanilang sistema, yun lang ang nagpababa ng aking blood sugar. Maybe because of the will and determination na rin. I joined the summer BBR challenge and kung titingnan ninyo, amazing, nasa pagpapayat ko, nagna-number 2 pa ako nung week 3. Pero meron ding number 3, ay hindi ko maintindihan yan kung ano talaga ako, kung number 2 or number 3. Ang importante, win or lose sa contest na ito, ako ang winner sa tingin ko because Yoli, BBS, transformed my life. Tingnan niyo po ang video na to. Ginawa kong katawa-tawa ang sarili ko sa sarili kong timeline, but I don't care because I want to share to my friends how Yoli transformed my life. Yung paborito kong fuchsia shorts, baka hindi ko na maisuot, baka maipamana ko na sa iba. So ito ngayon po ang itsura ko, day 26 of Yoli. And ladies and gentlemen, I am proud to say, after 28 days of my transformation, ayan na po ako ngayon. Magandang gabi po sa inyong lahat. All right. So thank you so much, Doc, So, pinaiyak mo ako niyan, ah. Sabi mo sa akin, hindi mo na ako iyak. Oh my goodness.